Gaano nga ba kasayang magmahal ng isang tao? Yung tipong gigising ka ng umaga, pagkatapos may marireceive kang text na, "Good morning, kumain ka na ba? Kamusta naman ang tulog mo?" etc. Gaano kasaya na makapiling mo ang taong pinangarap mo o pinakamamahal mo? Pero hindi sa lahat ng bagay ay puro kasiyahan. Paano 'pag dumating yung araw na yung taong pinangarap mo, pinakamamahal mo ay iiwan ka sa kawalan? Anong mangyayari sa'yo? Makakaya mo pa kayang magpatuloy sa buhay nang wala siya? Makakaya mo pa kaya na lumaban at magpatuloy sa mga sinimulan mong pangarap na hindi kapiling ang taong mahal mo? Pero paano kung ang taong pinakamamahal mo ang magiging dahilan para tuluyang masira ang iyong pagkatao? Kamusta sa inyong lahat mga kaibigan? Ako nga pala ang inyong Kuya Alex na maghahatid sa inyo ng mga totoong kwentong pag-ibig, katatakutan, katatawanan at mga kwentong kapupulutan ng aral. Sa mga nais pong magbahagi ng inyong mga kwento ay pakisend na lamang po ito sa ating official email na makikita sa baba ng video ito. Maraming salamat po. At by the way, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel bago natin simulan ang kwento natin sa araw na ito na ipinadala sa atin ng isa sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po mga kaibigan. Dear Kuya Alex, unang-una po sa lahat, hindi po ako sumulat sa inyo para ibahagi ang aking kwento. Although nais ko rin po sanang ibahagi ang kwentong pag-ibig ko, pero sa tingin ko ay tsaka na po iyon. Maaari ko pa naman maibahagi sa inyo ang buhay pag-ibig ko. Kuya Alex, ito ay kwento ng pinsan kong lalaki na si Gerald. Nagmahal lang naman po siya ng totoo, pero ang isinukli sa kanya ay pasakit at hirap. Kuya Alex, sobrang lapit po namin ni Gerald sa isa't isa. Para na nga kaming magkapatid kung magturingan. Ang mga magulang po namin ay magkapatid, kaya bata pa man kami ay lagi na kaming magkasama. Siya po ang nag-iisang best friend ko na katuwang ko sa lahat ng bagay. Masayahin at mabait po si Gerald. Matulungin at higit sa lahat ay napakatalino. Naalala ko pa noong mga bata kami, na madalas ay pinapakopya niya ako pagka hindi ko alam ang sagot. Minsan naman ay siya ang nagtuturo sa akin sa mga asignaturang hindi ko maintindihan. Kuya Alex, si Gerald po halos ang nangunguna sa buong batch namin, kaya hindi na nakapagtataka na siya ang first honor at valedictorian. Di naman po yan nakakapagtaka dahil maging sa mga paligsahan sa aming school ay siya lagi ang nananalo. Noong siya nga po ang ilaban sa division ay siya nga po ang nag-champion. Ganun po siya kahusay, Kuya Alex. Kaya naman po sobrang proud ako sa pinsan ko and at the same time, best friend. Lumipas po ang mga taon, kami ay tumuntong na ng college. Parehong kurso po ang aming kinuha at sa parehong school din kami nag-aral. At pareho din pong engineering ang kinuha naming kurso. Naalala ko pa dati ng mga bata kami na wala kaming ibang mukhang bibig kundi ang mga pangarap namin na maging engineer. Buds, alam mo, hindi na ako makapagantay na maging engineer. Sad ng pinsan ko habang nakatingin sa malayo. Nasa itaas kami ng bundok at doon ang aming tambayan. Buds po ang aming tawagan, Kuya Alex. Baga, buddy and best. Sa tuwing naroon po kami sa tambayan ay wala kaming ibang pinag-uusapan kundi ang aming mga pangarap. Kung siya ay laging patungkol sa pangarap niyang maging engineer, makapag-work abroad, makabili ng bahay at matulungan ng pamilya. Pero ako, wala akong ibang mukhang bibig bukod sa engineer ay ang makapag-asawa. Kuya Alex, nung una naman talaga ay wala akong balak mag-engineer. Pangarap ko lang noon ay makapag-asawa at bumuo ng pamilya. Pero dahil sa kanya ay paunti-unti akong nagkaka-interes sa field na iyon hanggang sa pinangarap ko na rin ito. Buds, for sure pagka naging engineer na tayo, ay maraming babae ang lalapit sa atin. Ang saad ko na agad niyang ikinasimangot. Puro babae na sa isip mo. Pag naging engineer tayo is mag-focus tayo sa field natin. At abutin muna natin mga iba nating goal bago ang babae. Pero Buds, isa lang. Naku Buds pagka nalaman ko na niloko mo magiging asawa mo, mananagot ka talaga sa akin. Grabe naman Buds, tayo ko pang nagkaroon ng tatay Pabiro ko namang sambit sabay tawa.
Mas matanda kasi ako sa'yo, tsaka magpinsan tayo. Kaya dapat nagtutulungan tayo at isa pa, wala sa lahi natin ang pagiging babaero. Saad pa nito na ikinatawa ko na lamang. Kuya Alex, lapitin po ng babae si Gerald. Isa na rin siguro sa nakaka-attract sa kanya ay ang pagiging mabait nito ay pagiging matalino. Bukod doon ay may itsura din po ito. Maraming nga nakakahalata na may pagkakahawig ito kay Alden Richards. Dimple na nga lang po ang kulang. Napansin ko rin naman yon kaya minsan ay tawag ko sa kanya Alden na walang dimple. Kasabay tatawa naman siya at gagawin ng isang pa-baby move na usong-uso dati. Halos perfect na ang pagkatao ng pinsan ko, Kuya Alex. Pero yun nga, marami siyang katangian na hinahangad ko rin. Di gaya ng pinsan ko ay di po mataas mga grado ko. But never mind kasi masaya at kontento naman na po ako sa kung anong meron ako. Gaya nga po ng sabi ko nung tumuntong na kami sa college ay nagbago po ang lahat. May nakilala siyang isang babae na eventually ay magpapatibok ng puso niya at sisira sa lahat ng mga magandang pangarap ng pinsan ko. Until now is galit na galit pa rin ako sa babaeng yon. Nagkakilala po sila nang minsang papasok kami ng school. Nakasakay kami noon sa jeep, may katabi po siyang babae noon at sa palagay ko ay same school lang kami pumapasok. Napansin niya na di mapakali yung katabi niya at para bang may hinahanap ito na hindi makita. At alam na po namin agad na maaring naiwan nito ang wallet o kaya nawala. Kaya naman pasimple kong binulungan ng pinsan ko. Pads, sige na, sagutin mo na yung pamasahe. Ganda oh, ikaw din, baka single pa yan. No ka ba? Kaya mo naman ako sa'yo. Ang tugon naman nito. Akala ko Kuya Alex hindi ito magkukusa na sagutin na lamang ang pamasahe ng babae. Pero nagulat ako nang magbayad ito at 3 ang sinabi. Manong, bayad nga po. 3 pong estudyante, 2 lalaki tas 1 babae. Nang sabihin niya ito ay napatingin sa amin ng katabi naming babae. Nagtataka siguro ito. Lumingon naman sa kanya ang pinsan ko. Miss, okay na. Sinagot na namin pamasahe mo. Saad nito sa babae at sumingit naman ako. Oo miss, kaya huwag ka na mag-alala. Ganun ba? Nakakaya naman sa inyo. Ayos lang yun. Matipid na sagot naman ng pinsan ko. Pero salamat ha. Yaan nyo makakabawi din ako. Nahihiyang sambit nito. Ha? No ka ba? Ayos nga lang. Di mo na kailangan pang bumawi. Di pa man natatapos ang sasabihin ng pinsan ko nang sumabat ako. Miss, sabihin mo na lang name mo and FB na rin sa pinsan ko tas ayos na. Saad ko at agad naman akong hinapik sa braso ng pinsan ko. No ka ba Bads? Wala akong sinasabing ganun ha. Ikaw lang ata may gusto eh. Banggit nito. Napansin namin na biglang ngumiti yung babae. Para bang ako na lang din nahiya sa ginawa ko kanina. Miss, pasensya ka na ah. Ang pagpaumanhin naman ng pinsan ko. Ayos lang yun. Nga pala, Shaira. Shaira Magdiwa. Saad nito na may ngiti. Kuya Alex, pareho kami ng pinsan ko na nabigla. Di namin nakalain na sasabihin nito ang kanyang pangalan. At magmula nga po ng araw na yon ay naging malapit na kaming 3 and eventually naging magkaibigan. Pero syempre mas malapit silang 2 ng pinsan ko. Minsan nakakahiya na nga dahil kapag magkasama kaming 3 sa campus ay sila ang laging magkatabi lalo na pag nagmemeryenda kami sa kantin. Madalas ay sila lang din ang nagkukwentuhan. Kapag tumatambay naman kami kapag wala pang proof ay sila pa rin ang magkatabi. Para bang nagiging third wheel na ako sa kanilang 2. Paano ba naman kasi Kuya Alex ay pareho silang mahilig sa science and history. At yun din ang madalas na pinag-uusapan nila. And kaya di ako makasabay sa kanilang 2 ay dahil sa wala naman kasi akong hilig sa ganun. Kaya minsan napapatulala na lamang ako kapag ang lalim ng topic nila about science and history. Ni isa nga siguro wala akong alam maliban na lang siguro kung sinong pumatay kay Lapu-Lapu. Alam kong hindi ako yon. Char lang po. Kaya Alex mas lumalim pa ang kanilang pagkakaibigan, yung tipong magjowa na kung magturingan. Madalas din ay nalalaman ko na lamang na lumalabas sila nang silang 2 lang. Pumupunta sa museum at sa mga historical place, etc.
Kaya minsan ay nagtatampo na nga lang ako sa pinsan ko kasi para bang kinalimutan na niya ako. Char lang po ulit. Alam ko naman po kasi na hindi na kami bata. Kaya naman po may mga bagay kami ngayon na gagawin na hindi laging magkasama. Ayos lang naman po yun sa akin. In fact, masaya pa nga ako kasi nakikita ko na seryoso ang pinsan ko kay Shaira. Sa totoo po niyan ay wala pang ibang babae ang nakagawa ng malaking impact sa kanya. Siguro nga ay dahil sa mahilig silang pareho sa science and history kaya bagay talaga sila at nagkakasundo. Buds, pakiramdam ko si Shaira na yung gusto kong makasama habang buhay. Feel ko kasi magkakasundo kami. Kasi magkapareho kami na interesado sa mga bagay na may kinalaman sa science, history, astronomy, etc. Alam mo yung feel na pag nagkaanak kami, di pa man siya natatapos nang sumabat ako. Oo, pag nagkaanak kayo magiging mala Albert Einstein. Biro ko naman. Pero bad, seryoso. Bagay kayo. Tingin ko pinagtagpo talaga kayo. Dagdag ko pa. Sana nga buds. Kasi alam mo, napakaganda niya. Matalino. At higit sa lahat, mabait. O di ba yan hinahanap mo sa isang babae? O subagay nga kayo. Ba't kasi hindi mo pa aminin sa kanya yung totoo? Natatakot kasi ako buds na baka layuan niya ako eh. Ha? Ikaw lalayuan? No ka ba Alden na walang dimple? Ang dami kayang babaeng nag-aabol sa'yo tapos ikaw pa yung lalayuan? Eh bakit naman? Eh iba naman si Shaira sa kanila eh. Tsaka, di tayo nakakasigurado kung may gusto rin siya sa akin. Hay, bahala ka buds. Basta kung ako sa'yo sasabihin ko na yung totoo. Baka maunahan ka pa ng iba. Mahirap na ang sambit ko. Kaya Alex, akala ko wala talagang balak ang pinsan ko na sabihin kay Shaira ang totoo. Sabi ko pa nga nun pag di pa nito inamin ng totoo, ako na mismo ang kusang magtatapat kay Shaira. Biniro ko pa nga siya na pag pabagal-bagal siya kay Shaira, baka maunahan ko pa siya. Sika buds, ikaw din. Pag ikaw, nako, liligapan ko talaga yung si Shaira, ang biro ko naman. Napansin ko na wala itong imik, siguro nga'y napaisip ito na baka totohanin ko talaga. Pero biro lang po yun, wala naman po talaga akong balak na agawin si Shaira sa kanya. Kaya Alex, ilang araw lamang po ang nakalipas, nabigla na lamang ako nang sabihin nito na sila na ni Shaira. Buds kami na ni Shaira. Ang natutuwang sambit nito na para bang nanalo sa loto. Talaga? E paano? Sinabi mo ba sa kanya totoo? Ang tanong ko. Oo buds, tapos sinabi niya rin na gusto niya rin ako. Kaya yun sabi ko kung maaari bang ligawan siya. Tas ang sagot niya, bakit pa kung ngayon pa lang tayo na? Muling sambit nito na kinikilig pa. Ngayon ko lang siya, Kuya Alex, nakitang kiligin ng sobra. Daig pa nga nito ang nanalo sa loto ng malaking halaga. Syempre tuwang-tuwa po ako para sa pinsan ko. Nang gabing pa nga iyon, nag-celebrate kami. Kinabukasan po ay pinakilala na agad ng pinsan ko si Shaira sa pamilya niya. Lahat sila ay tuwang-tuwa na finally may GF na ito. Kala nga nila bakla ito kasi ni minsan ay wala pa itong natipuhan na babae. O ikaw Derek, kailan mo naman papakilala sa mga magulang mo GF mo? Ang tanong sa akin ni tita na mama ni Gerald. Naku ma, malabo. Kasi bakla ata yan si Buds eh. Pabirong sambit ni pinsan. Uy Buds, sama mo porket may GF ka na, ganyan ka na sa akin ha. Tugon ko naman. Biro lang Buds. Alam ko naman na loyal ka dun sa magiging GF mo. Yan! Syempre Buds, tayo pa ba? Pero kailan? Ang singit pa nito. Wait ka lang Buds, darating tayo dyan. Tama na ngayong biruan yung magpinsan. O halina't kakain na tayo at baka lumamig pa yung hinain ko ng pagkain. Kuya Alex, walang araw na hindi ko nakitang hindi naging masaya ang pinsan ko nang naging sila na ni Shaira. Ang akala ko ay magtutuloy-tuloy na iyon hanggang sa makatapos sila ng kolehiyo, pero nagkamali ako. Sabi nga nila, hindi sa lahat ng bagay ay laging masaya. Kahit kaano man kaperpekto ang inyong relasyon ay dadaan at dadaan pa rin kayo sa pagsubok at kung sino ang unang susuko ay siyang talo.
Pero mas talo po ang maiiwan dahil siya ang tunay na nagmahal at nanatili sa kahit anong pagsubok na kanilang pinagdaanan. Mga kaparing, hanggang dito na lang muna po ang ating kwento at abangan ang part 2 ng kwento ng magpinsan na si Derek at Gerald. At by the way, wag po kalimutan na mag-like and subscribe sa ating video. Maraming salamat po at ako ang inyong Kuya Alex.